Ayan, good morning po. Magandang umaga mga ka-adventure at mga ka-journey, syempre, sa ating pong mga kataong gala. Gusto ko lang magbigay ng reaksyon po doon sa vlog ni Ate Mingay kahapon. Sobrang nalungkot ako kasi alam ko ramdam yung bigat na pinagdadaanan ni Ate Mingay doon sa sitwasyon ni Kuya Noy. Pero sa kabila ng lahat ay may mga negatibong pinupukol pa rin sa kanila. Sabi nga ni Ate Mingay doon sa mga nagsasabing karma na yan kasi ganito ganon, nakakasakit yan ng damdamin. Mga idol, samahan niyo ako at ito po ang ating pupuntuhin sa araw na ito sa ating pong reaction video. Pero bago po ang lahat mga idol, hilingin ko sana sa mga bago pa lang, follow naman po ng ating page upang sa ganon ay maging updated kayo sa ating pong susunod na mga video. Ako po ay nalulungkot mga idol bago natin talakayin yung reaksyon para kay Ate Mingay, ako po ay sobrang nalulungkot sa kalagayan ni Kuya Noy. Actually, noon pa man nang umalis siya sa ka-business, ito na ang isa sa kinakatakutan ko kasi alam natin ang kanyang kalagayan na mayroon siyang pinagdadaan ng karamdaman. At alam natin na maaaring sa isang pagkakataon lang ay bumalik ang kanyang karamdaman. Nalulungkot ako na nangyari ito. Pero kung atin pong titingnan, isa po sa mga bagay na ito ay dahil sa sobrang kasipagan nila. Sa hangarin na may taguyod ang kanilang pamilya at matugunan ang mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya nga mga idol, kung mapapansin ninyo at makita ninyo sa mga sinabi ni Ate Mingay, isa po din po sa naki-question doon ay ang kanyang pamilya, bakit daw di umano ang kanyang mga anak ay hindi nagiging katuwang sa ganito. Pero naipaliwanag naman na maayos ni Ate Mingay. Ako para sa akin ganito lang yan kapag ang mga anak mo ay nagkakaroon na ng obligasyon ng sari-sariling pamilya, mayroon na silang mga kanya-kanyang pamilya, ay karaniwan nalilimitahan ang kanilang obligasyon para sa magulang. Dumarating talaga sa punto na kayo na lang dalawa uli ay itataguyod ninyo ang iyong pamilya. Sobrang nalungkot ako dahil sa nakita natin na nasa hospital si Kuya Noy. Nakita natin na ito ay isang mabigat na pinagdadaanan nila Ate Mingay. Pero sa kabila ng lahat ay marami pa rin ang nagsasabi ng negatibo sa kanila. Ako para sa akin ganito lang kasimple yan mga idol. Kung wala tayong masasabing positibo, sana po ay wag na lang natin o wag na lang tayong magbanggit. Kasi ipagpalagay natin na balik na rin ang pagkakataon at yung pong mga nagsasabi ng negatibo ay sila naman na makaramdam ng ganito sa kanilang pamilya, sa kanilang kamag-anak. Ano kaya ang kanilang masasabi? Para sa akin, masigit na kailangan ng panalangin. Kung wala tayong may tutulong na pinansyal, panalangin man lang para sa kanila na malagpasan nila ang mga pagsubok at hamon na kanilang pinagdadaanan, ay makakatulong yan. Makakapagbigay ng pagpapalakas. Higit lalo kay Ate Mingay dahil siya lang ang tanging andyan at nakaalalay po kay Kuya Noy dahil nga sila'y mag-asawa. Pero nakita naman natin na may pagkakataon na bumigay rin ang kalusugan ni Ate Mingay. So hindi napapanahon na ang mga bagay ito ay banggitin pa. Masasabi kong hindi makatarungan at hindi makatao ang ganitong mga klaseng komento. Kasi una sa lahat, ang sakit na pinagdadaanan ni Kuya Noy ay hindi naman instant Dahil mahabang proseso yan. Noon pa, nasa ka-business pa si Kuya Noy, ay mayroon ng ganyang klaseng pinagdadaanan. Kaya lang matapang at talagang nakakitaan natin si Kuya Noy ng pagiging positibo. At ito na nga po nang bumalik ang kanyang sakit, umatake muli, ito pa yung sasabihin ng iba.
Sa nagsasabing karma ang lahat, bakit kakarmahin sila? Nakagawa ba sila ng mali? Nakagawa ba sila ng hindi tama? Ang isang malaking katanungan doon, ang ipaglaban yung sarili mong karapatan, sarili mong damdamin, sarili mong nararamdaman, ay isa bang mali? Kung nagkataon na ganito ang naging sitwasyon nila, hindi naaayon sa mata ng mga karamihan na dating sumusuporta sa kanila, dahil yan sa mayroon pinagdaanan sa kabila ng lahat. Mayroon mga bagay na hindi natin nakita sa loob ng kamera. Na sabi ko nga, nagtitrigger para kay Ate Mingay na tumindig sa kanyang sariling paa, ipaglaban ng kanyang nararamdaman, at higit sa lahat, yung po yung nagtitrigger sa kanya para kumbagay ilaban kung ano man ang mga naging kaganapan. Isa lang sa napakabuting nakikita ko kay Ate Mingay, kasi bagamat pala kwento siya pero hindi niya nilalahad ang lahat Kumbaga ang mga pangyayaring naganap o anuman na naging punot dulo ng kanilang pag-alis ay hindi niya binibigyan ng punto, kasi nais niyang kalimutan ng lahat. Isa sa nakikita ko gusto rin naman ni Ate Mingay bilang respeto i-treasure pa rin yung magagandang mga pinagsamahan. Ito lang yung sa comment section lang tayo nakikita natin na nandoon yung mga negatibo, dahil may mga followers na talagang hindi maintindihan, o may mga nagko-comment na di ko din alam kung followers talaga sila o ito ba yung mga dami account na nagtitrigger para magsalita ang isang tao. Nararamdaman ko kay Ate Mingay yung mga nangyayari sa akin kasi ako madami din akong mga pangyayari madami din sa mga comment section na nagtitrigger sa akin, pero pinagdadasal at tumatahimik na lang tayo para hindi tayo makasakit ng damdamin, kasi kahit sa anong paraan lagi tayong sasabihin mali. Etong reaction video ko, sigurado na naman sasabihin na naman nakikisaw-saw tayo. Ako hindi ako sa nakikisaw-saw, kundi nagkikipagbigay lang ako ng simpatya, kasi naramdaman ko yung lahat ng mga sinabi ni Ate Mingay nung ako po ay nanonood ng kanyang video. At hindi ako madalas mag-reaksyon, nakikita nyo naman dahil tulad ng sinasabi ko, may hanap buhay ako. Hindi ko naman pinagkakakitaan ang YouTube tulad ng mga sinasabi ng iba na views lang ang hanap mo. Hindi kong views, siguro mga idol, mag-upload ako sa isang araw 3 beses para dumami ang views ko. Pero kung mayroon lang akong gustong sabihin, saka lang po ako nagre-react. Dahil may platform po ako at ito lang po ang nakikita kong pamamaraan na magbigay, magpaabot ng saloobin. Higit lalo na sila Kuya Noy ay siyempre itinuring nating kaibigan. Higit lalo na mayroon tayong mga followers mula sa journey na nagtiwala sa atin. At sa pagkakataong ito, ang positibong kumbaga mga positibong advice ang kailangan na maibigay sa kanila, dahil malalim ang kanilang pinagdadaanan sa kasalukuyan. Malalim at mabigat ang problemang pinagdadaanan. Mabuti nga lamang at nakikita natin na matapang silang harapin ang mga hamon na ito, dahil kahit papaano nananatiling positibo pa rin ang kanilang mga video. Bagamat may diin minsan ang mga paliwanag ni Ate Mingay, bagamat nandyan yung lalim ng kanyang hinanakit, pero naipapahayag niya ito ng maayos na kumbagay hindi mo makakakitaan na mayroong galit sa kanyang puso,
Dito ako sumasaludo kay Ate Mingay. Marunong siyang maglatag ng mga sitwasyon at marunong siyang dumipensa, marunong siyang magsalita. So siguro para sa lahat na mga basher, hindi itong panahon para i-bash natin sila. Dahil mas mabigat ang kanilang pinagdadaanan. Dahil kung ang pinagdadaanan ito ng journey ay balik rin ang panahon at mapunta sa inyo, baka mas hindi nyo kayanin, di po ba? Pero sila Ate Mingay, nakakaya nilang lahat. So, sa bandang huli, panghuli ko mga idol, para kay Ate Mingay, Kuya Noy, magpalakas ka lagi. Tandaan mo, ikaw at ikaw din lang ang makakapagbigay ng pagkakataon na mapagaling ang iyong makaramdaman, maging positibo ka sa lahat ng bagay, at siyempre huwag kang makalimot na magdasal. Si Ate Mingay, siguro Ate Mingay, huwag mo munang bigyan ng pansin etong mga basher, kasi natutuwa yan kapag nakakaramdam sila na naiinis ka. Tandaan mo, itong mga taong ito, wala na ibang binabantayan kundi ang makitang bagsak ka. Pero sa nakikita ko naman sa'yo, sa kabila ng lahat ay andyan pa rin matatag ka at nananatiling nakatayo sa anumang hamon. So, huwag kang makalimot magdasal sa Panginoon. At sa ating sa mga journey, suportahan po natin. Ito na po yung pagkakataon na siguro kahit man lang munting suporta may paabot natin, hindi man sa pinansyal kundi patuloy na panonood ng kanilang video upang sa ganun ay magkaroon sila ng revenue, makatulong sa kanilang pangangailangan. Mga idol, ako po si Taong Gala. God bless us all, and suportahan po natin ang channel po ni Kuya Noy at Ate Mingay. Ganun din po ang channel po ng ni Intoy at Nika, ang adventure ko, mga idol. So wag din niyo po yung kalimutan ang inyong abang lingkod, Taong Gala, no? Maraming salamat at mapagpalang araw sa ating lahat.